Tira, sabi natin, hindi na tayo sumasamba sa rebulto, hindi na tayo Katoliko Romano, sumasamba na tayo sa Espiritu. Ano pinagkaiba natin sa mga mananamba sa rebulto at sa katauhan natin ngayon hindi na tayo sumasamba? Nag-iglesia tayo, nag-born again tayo, nagsabadista tayo, nag-Christian tayo, lahat lang ata pinasok natin. Tanong ko lang, ano pinagkaiba kaya natin sa mga Katoliko na sinisiraan natin? Kung yung ugali ng pagkatao natin sila pa rin na hindi na bago. Sige nga, bulay-bulay tayo. Huwag nating ipangahas yung salitang sumasamba tayo sa Espiritu. Dahil kailanman ang Espiritu Santo ay hindi magtuturo ng pagkabahabahagi. Ang tunay na itinuturo nila at pangunahing ipinag-uutos sa Diyos ay ang pagpapakumbaba at pagkakaroon ng disiplina sa kapwa-tao. Ginawa nating tadtaran yung Katoliko. Mas malala pa nga tayo sa ugali ng Katoliko siguro, no? Ginawa natin na para bang salamin. Sila. Kalalakas pa natin magpatotoo. Ano sabi ni Santiago? Maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Bakit? Balikan ulit natin yung Santiago na yon. Sabi sa 1.26, sabi niya, kung sino man ay nag-iisip na siya ay reliyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadayang kanyang puso, ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. O kita nyo, diyan linaw. Kung hindi pinipigil ang kanyang dila, ang reliyon daw ng tao, wala ring kabuluhan. Ano kasi ugali ngayon ng tao? Biruin nyo, sa kapal ng mananampalataya ngayon sa panahon natin, sa daming reliyon nagtindigan, mayroon pa kayong pinausong salitang marites. May kakapatid pa, merasol, tagasulsol. Kita nyo, pero lahat tayo may pananampalataya. Kaya sabi niya dun sa iba, na ibang version, wag na tayo manlilo. Dahil kung talaga may pananampalataya tayo, patunayan natin yung disiplina, yung pag-ibig sa kapwa natin tao, yung pag-ibig na dapat nating tuparin para masabi natin sa ating sarili na meron nga tayong pananampalataya. Pero kung hanggang ngayon, yung ugali natin mula sa pagiging Katoliko ay siya pa rin taglay natin kahit saan man tayong dakong reliyon nasot, kahit maging mananamba pa man tayo sa Espiritu, kung hindi natin babaguhin ang pagkatao natin, sigurado, hindi man ako ang nagsasabi niya, kundi ang kasulatan, ang pananampalataya natin, wala rin tong kabuluhan. Dahil kailanman, ulitin ko, hindi nagnais ang kalangitan ng ganitong kaugalian. Kagaya ng sinabi ng Panginoon ni Apostol San Pablo, hindi kayo natuto ng ganito kay Kristo kung tunay na siya inyong pinakinggan. Pinakinggan kaya natin yung sulat ng Panginoon? Kasi idol natin ng Panginoon, di ba? Kasi natin si Kristo, tagapagligtas natin. Talaga bang pinakinggan natin yung ebanghelyo niya? O yung ayaw sa Panginoon, okay lang. Ang tanong ko naman, talagang pinakinggan ba talaga natin ng Diyos? Dahil ang sabi niya sa aklat ng Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ano kaya narinig ng tao ngayon sa panahon natin? May narinig ba talaga tayong utos? Yan ang kakulangan natin. Dahil umasa tayo dun sa mga nangangaral na pag hindi natin nakasunadahan yung aral, agad tayo hahatol. Yung kamalian natin, yung katamaran natin, agad natin ipinupuna doon sa mga ngaral. Bakit? Sila lang ba may karapatan mga magbasa ng Biblia? Di ba utos na saliksikan ng kasulatan? Sabi ng Panginoon, maging alagad man o mananampalataya man, sa aklat ng San Juan 5:39, saliksikin nyo ang kasulatan. Kung iniisip ninyo na nandyan ang inyong buhay, ang tanong, ano sinaliksik natin? Ugali ng kapwa natin tao, yun ang sinaliksik natin. Na ipinagbabawal ng Panginoon. Na ayaw ng Panginoon na makita sa mga mananampalataya yung paghahatul-hatulan. Kundi bagkus pag-ibig daw ang paghariin. Dahil ang Diyos natin, sabi na Apostol San Pablo, Diyos ng kapayapaan. Paano nga? Kung yung sinasabi nating Diyos, binubok ang bibig natin ay hindi rin natin narinig o nakita man lang. Kasalanan nyo yan. Kayong mga nangangaral na sinasabi nyo na hindi makita ang Diyos.
na sinasabi nyo na hindi marinig ang boses ng Diyos, na sinasabi nyo na wala ng propeta, mahiya kayo. Hawak nyo pa naman ang kasulatan. Dahil kung tunay na mayroon kayong takot sa Diyos, at kung tunay na naniniwala kayo na mayroong Diyos ngayon sa panahon natin, dapat alam natin saysayin yung katotohanan para mabuksan at makalaya ang tao sa pagkakasala. Sabi niya sa 24, ang Diyos ay Espiritu. Totoo yun. Talagang Espiritu ang Diyos mula sa pasimula. At ang mga sa Kanya nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayon reklamo naman natin, hindi natin nakita ang Espiritu ng Diyos. Paano natin makita ang Espiritu ng Diyos kung talaga hindi naman pala tayo porsigidong magbago? Paano natin makikita ang Espiritu ng Diyos kung nakialam tayo sa kasulatan at may sarili tayong hangarin, samantalang pinaunahan ng Panginoon Kristo ang salitang mapalad ang may malinis na puso, makikita nila ang Diyos? O hindi rin natin paniwalaan yun na nakikita ang Diyos? Kung hindi natin makipaniniwalaan yun, at hindi tayo maniwala na may mga Espiritu Santong bumababa ngayon sa panahon natin, para saan pang pagbabasa natin ng Biblia? Para saan pang pananampalataya natin itinayo? Para saan pang pangangaral natin? Hindi nyo ba alam na ang katuparan ng ating pananampalataya at ang tunay na kaligtasan ng ating pananampalataya ay nandoon sa mga Espiritu Santo na bababa ngayon sa panahon natin, na siyang papatnubay sa atin sa buong katotohanan, na sinabi rin ng Panginoon Kristo sa aklat ng San Juan 16:13. Susumbat yan. Bakit hindi tayo kaya kasumbat-sumbat? Kasumbat-sumbat tayo Bakit tayo kasumbat-sumbat? Dahil sabi natin meron tayong pananampalataya, pero yung pinakikita natin sa harapan ng Diyos, hindi naman pananampalataya Nakadagdag lang tayo sa kaguluhan ng mundo. Laki naman, kaguluhan ng mundo talaga. Oo. Dahil magpapasimula sa ating kapayapaan, tayo mga inaralan, pero tayo pa unang-unang magugulo. Paano ngayon mangyayari yung sinabi niya? Sabi ng propeta Malakyas, iginagalang ng alila ang kanyang Panginoon. Pero dun sa isang version sa baba, kung siya raw ay ama, nasaan ang takot ng tao? At kung siya'y Panginoon, nasaan din paggalang ng tao? Tama na ba yung paggalang pag dumaan tayo ng simbahan, mag-sign of cross, tapos batsi na? Samantalang tipanan niya mula pa simula. 6 na araw gagawa ang tao. Sa ika-7 araw, Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan, ay huwag kang gagawa ng kahit na anong gawa. Tao ngayon, talagang matigas ang ulo. Bakit? Kung kailan linggong araw, sa set up yung kaligayahan, yung kasiyahan, berdihan, inuman, galaan. Tapos pagka sinabi mo sa tao na igalang ang linggong araw, sasagot pa ng pabalang. Paano sumagot ang tao ng pabalang? Ay, maintindihan naman yan ng Diyos. Tao ang hindi nakaintindi. Anong maintindihan ng Diyos? Batas niya nga yan 6 na araw ka lang gagawa, ika-7 araw, Sabat sa kanya. Bakit niya ibinatas yan? Dahil sa ika-7 araw na yan, sasaysayin niya sa sangkatauhan kung ano yung pagkakamali ng tao para pagdating ng Lunes, hindi na magkasala ang tao. Tapos sasabihin nating mga mananampalataya, maintindihan kami ng Diyos dahil isang beses lang naman sa isang taon yan. Oo nga, isang beses sa isang taon ng pagdidiwang, ang pagtatalaga ng mga kaarawan. Tanong, nung mula ng isang taon na yan, mayroon kaya tayong natutunan? Ayon sa kabanalan, luluhod. Kaya patuloy ngayon ang pagpanalangin na ikinagagalit ng Panginoon Kristo, ginagawa natin. May rosaryo pa. Paulit-ulit na dalangin. Kaya tuloy panalangin natin ngayon, makasarili. Sabi natin, iiwas tayo sa tukso. Tayo unang-unang lumalapit sa tukso. Iiwas mo po kami sa masama. Tayo unang-unang lumalapit sa masama. Dinidinig naman sana yung panalangin natin Bakit? Dahil may awa ang Diyos sa atin, dahil tayo mga sumasampalataya.
sa sangkatauhan, may awa ang Diyos dahil hindi na siya muli pa daw magagalit, kagaya ng ginawa niyo nung panahon ni Noe. Dinidinig yung panalangin natin. Ang problema, tayong mga nananalangin parang wala sa sarili. Iiwas niyo po kami sa tukso, pero tayo mismo lumalapit sa tukso. Patnubayan niyo po kami, pero tayo mismo ayaw lumapit sa panahon ng tipanan na siya ang linggong araw. Kaya natupad. Sabi ng pastor ngayon sa panahon natin, ang tao wala raw sa sarili. Nananalangin sa harapan ng Diyos na hindi niya alam kung ano yung dinadalangin niya. Paano tayo? Paano natin nasabi na meron tayong pananampalataya kung hindi tayo magsusumikap na ayusin mismo yung sarili natin? Tayo naman mga ngaral, iwasan na natin yung salitang pag tinanggap mo si Kristo sa puso mo, ligtas ka. Huwag na natin lukuhin yung mga mananampalataya. Pakawalan natin sila sa pagkakasala dahil yan ang utos ng Panginoong Kristo. Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo na sinabi niya sa aklat ng San Juan 8:32. Malaking kasalanan sa harapan ng Diyos yung panguto. Ayusin natin kung talagang mga alagad tayo. Ayusin natin yung pangangaral at maituro yung kabuuan ng nais ng kalangitan, yung kabuuan na gusto ng Diyos. Huwag tayong maging mga tamad sa pangangaral. Huwag nating ipauna yung pangsarili lang nating kagustuhan, kundi ipakilala natin mismo yung kalooban ng ating Panginoong Kristo para ang tao makalaya sa pagkakasala. At kung hindi pa tayo nakakatanggap ng Espiritu, kaya hindi tayo nagpupursige na makapangaral na may kaayusan, ba't hindi tayo humingi ng Espiritu na magbibigay sa harapan ng Diyos? Di ba nangako siya, sabi niya sa aklat ng Lucas 11, kung kayo nga bagamat masasama, marurunong magbigay ng mabubuting kaloob, gaano pa raw yung Diyos na magbibigay ng Espiritu Santo na nagsisingi sa Kanya? O baka ayaw natin ng Espiritu Santo? Bakit ayaw natin ng Espiritu Santo? Kasi ang Espiritu Santo namumuna. Talagang mamumuna yan. Mamumuna yan dun sa mga tao na lumalabag. Pero dun sa mga tao na sumusunod ayon sa kalooban ng Diyos at nagpapalaganap ng ebanghelyo ng katotohanan na itinuro ng Panginoong Kristo, pagmamalasakitan niya at pagpapakitaan niya ng pag-ibig. Dahil ang Espiritu Santo ang katunayan ng pananampalataya ngayon sa ating panahon. Dahil ang Espiritu Santo rin mismo ang magbibigay ng kaligtasan sa bawat mananampalataya. O baka naman tayo mga ngaral, hindi pa rin natin alam kung saan ang lakad natin. Tandaan natin ang sinabi ng Panginoong Kristo sa aklat ng Mateo 15. Kung ang bulag umaki sa kapwa niya bulag, mga uhulog sila kapwa sa hukay. Ano kaya yung hukay na tinukoy ng Panginoong Kristo? Tuloy natin San Juan 4:24. Ang Diyos sa Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Di ba simple lang? Yung Espiritu Santo na yan na tinutukoy ng kasulatan buhat sa pasimula na ipinakilala niya na ang Diyos ay siya rin ang papatnubay ngayon sa panahon natin. Dahil nandun sa aklat ng Jeremiah 3:15, dapat talaga Diyos ang magbibigay